Ito naman mga kasubaybay ang bibigyan ko ng reaksyon at opinyon. Dito sa nababalita na ngayon at saka alam na rin naman nating lahat kasi social media eh. Talagang wala ka nang maililihim. Eh, ang presyo ng ating gasolina, oo nga't bumababa. Ramdam din ang inyong kasubaybay sapagkat may sasakyan ng inyong kasubaybay, nararamdaman yung pagbaba. Pero alam nyo ba kung anong pakiramdam ng inyong kasubaybay sa pagbaba ng gasolina? Magkaiba ang sistema nung pagbaba at sistema nung pagtaas. Yung pagtaas nung una, nababalita pa lang. Hindi pa nga na tataas ang presyo sa pandaigdigang pamilihan ng gasolina eh. Sirit na agad pataas ang presyo. Ngayon, ilang araw nang nabalita na bumababa na ang presyo at mismo ang ating butihing presidente nagsabi na, nabababa na. Ay bumababa na ang pagbaba napaka bagal. Alam niyo mga kasubaybay, ang opinyon ng inyong kasubaybay, ito dapat binabantayan eh. Kasi ito kung hindi babantayan ng ating gobyerno, harapang ito'y niluluko ang taong bayan at ang mga nasa gobyerno. Dahil nung balitang tumasirit sa pagtaas, ay ngayon sa pagbaba, na-announce na eh. Tingnan ninyo mga gasolinahan. Hirap na hirap sila eh. Sabi nga, kung kayo naglalakad mas mabilis kung pababa. At kung paakyat, mas mabagal. Ito iba eh. Yung pagbaba ng presyo, mabagal. Yung pagtaas naman, sirit naman, pataas. Panluloko to. Alam niyo para sa inyong kasubaybay, sa mga nanunungkulan, dapat ito binabantayan eh. At yung hindi susunod, at alam ko maraming hindi susunod dyan. Naku naman, ay tayo matatanda na. Hindi na tayo kailangang lukuhin pa o magpaloko pa. Yung hindi susunod, dapat parusahan, ipasara ang magasolinahan para hindi mamiyasa. Kung ito hindi papansinin, hindi bibigyan ng pansin ng ating gobyerno, pumapayag kayo na kayo man ay lukuhin din. Sa bagay, sabi ko nga nakaraan, siguro libre kayo sa gasolina. Kaya hindi ninyo ramdam ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Hindi ko lang alam kung libre kayo ha. Pero may ibang nagsasabi na libre kayo. Ewan ko. Ito dapat ganun ang gawin ng ating gobyerno. Bantayang mabuti. At kung ang inyong kasubaybay, ang inyong tatanungin, kung ibababa ang presyo ng gasolina, dapat mas higit pang mababa kaysa noong una. Yung presyo, bago tumaas, magkano noon? Dati may 54 noon eh. May... Sabagay, dito sa aming probinsya, iba-iba naman ang presyo sa iba't ibang lugar eh. Dito sa aming probinsya, sabihin na natin dito sa Mindoro, ang presyo noon, may nabibilhan pa kami, 54. May 50 pa nga eh. Dapat kung ibabalik sa pagbaba ang presyo ng gasolina, mas mababa kaysa dati. May pinakita ng computation ang ating butihing Senator Marcoleta eh. Na dapat yun lang maging presyo. Alam ko nasa yung pinakamababa parang nasa mga 41 pesos lang per liter. Ang dapat na ibenta ang gasolina. Sana ito pukusan. Mr. President, kung sakali man at ito'y mapanood mo, dapat porsigihin mo na wag umabuso yung mga gasolinahan na yan. Dahil napakalinaw eh. Inaabuso nila ang pagbibenta nila. Nung tumaas ang gasolina, balita pa lang, sirit na agad pataas. Ay nung bumaba, matagal ng balita na bababa, wala, bagal na bagal.
Panloloko. Napakalinaw. Hindi ba? Kaya alam nyo mga kasubaybay at mga kababayan, sa bagay, napanood ko sa isang announcement ng ating butihing Pangulo, kung merong hindi susunod, tumawag sa kanya, itawag sa kanya. Bakit hindi natin subukan yon? Yung sinabi ng ating Pangulo? Sige nga, subukan natin, itawag natin sa kanila. Oh, itong gasolinahan na ito, ang presyo ganito pa rin, hindi pa rin sila nagbababa. Para maipakita ng ating Pangulo na seryoso siya. Sa lahat ng sinasabi niya, seryoso siya. At dapat mangyari dahil siya ang Pangulo. Pero tulad nga ng inyong kasubaybay, ang inyong kasubaybay may tiwala sa ating Pangulo. Gusto ng ating Pangulo magkaroon ng kahit kaunting alwan o luwag ang bawat sambayanan. Ano lang nagiging diferensya? Di mga nasa paligid niya. Yun lang yun. Kaya ba naman subaybay ng ating Pangulo lahat, buong Pilipinas, kung hindi gagamit siya ng mga tauhan? Dapat may pursige ito ng ating Pangulo para maramdaman ng sambayanan na talagang ang Pangulo, ang damdamin niya ay para sa sambayanan. Yun lang yun. Dapat, Mr. President, wag makita sa inyo, sa iyo. Baka sabihin ng iba, salita lang naman yan. Sana wag masanay ang Pilipino sa salita lang. Dapat sa gawa, aksyon. Yun lang yun. Sang ilan ng, sabi ko nga nung nakaraan madali namang i-monitor yan gamitin lang niya ang bawat probinsya at bawat munisipal, utusan niya. Napakaaluang trabaho. Kung talagang sincero ang ating Pangulo na masubaybayan ang mga abusadong ito, simpleng-simple. Mula sa kanyang utos, bawat bayan, bawat probinsya, utusan ang mga mayors, subaybayan ang mga gasolinahang yan. At kung hindi susunod, i-report, bigyan ng kaukulang parusa. Simple-simple. Kung seryoso at totoo. Pero bilang isang Pangulo para sa inyong kasubaybay, dapat bawat sinasabi niya, dapat sinusunod. Tulad ng ang ating presidente kasi, walang pinagkaiba yan sa hari. Sabi nga, ang utos ng hari, kailan may hindi nababalik. Dapat ganon. Mga kasubaybay, alam nyo, lalo sa mga content creator, magtulungan tayo. Maipaabot natin sa ating Pangulo itong panawagang ito at ito hindi lamang panawagan ng inyong kasubaybay. Panawagan ito ng taong bayan. Sapagkat alam nating lahat ang gasolina kapag kaya ng tumaas, hindi ba apektado ng lahat? Maraming nagugutom. Baka naman sabihin ninyo, kasubaybay, ano naman sa'yo na yun, maraming nagugutom. Kung iisipin kasi nating mabuti, halimbawa, dyan sa Metro Manila, napakarami dyang mga driver. Sabihin natin, isang jeep. Yung jeep na yon gumagamit ng gasolina. Di ba? Napakamahal. Ang kita niya sabi nga, minsan may mga balita na halos hindi pa sila kumikita ng 1,000 isang araw. Parang minsan yung iba 600, 500, may 300 pa nga kung yung isang driver na yon may asawa, may 5 anak. Sa tingin nyo, sa 5 anak na yon, yung kikitain nun sa loob ng isang araw na 500 na, sasapat sa 5 anak at isang asawa, ay siya pa. Sa mahal ng mga bilihin. May nag-aaral pa. Kaya nasabi ng inyong kasubaybay, yun ang aking basyan o comparison kung bakit nasabi ng inyong kasubaybay, maraming nagugutom kapag hindi ito ginawa ng ating Pangulo na subaybayan. Hindi naman sapat yung ayuda Habang buhay ba gagawin nyo ng gobyerno? Hindi naman. May katapusan yun. Dapat ang gawin ng Pangulo,
mahigpit na pagbabantay, mahigpit na monitoring para diyan sa pagbebenta ng gasolina. Hindi na kailangang magbigay ng ayuda sa mga driver. Ano yun? Habang buhay nila? Alam naman natin, pansamantala lang yun. Alin ang panghabang buhay? Kontrolin ng ating gobyerno ang presyo ng gasolina. Bantayang mabuti. Kung ang layunin ng ating gobyerno ay bigyan ng kaalwanan ng ating sambayanan. Hindi ba ninyo napapansin? Huwag niyong isipin na magugutom lang naman yung driver. Kalukuhan yun. Ano yung mga driver? Mga walang pamilya? Damay ang buong pamilya. Isang tao ang madadamay 6 kung may 5 anak. Alin yun? 5 anak plus isang asawa ay siya pa. Ano ang solusyon? Bantayan ng ating gobyerno. Mahigpit na pagbabantay para sa mamamayan. Kaya alam nyo mga kasubaybay, para sa inyong kasubaybay, sabi ko nga nung nakaraan, ang aking pagbablog na to, hindi para humakot ng views. Hindi lang doon. Bagamat yun ay kailangan. Pero ang pangunahin, maipaabot ko sa mga kinaukulan yung nais kong ipaabot. Yun lang yun. Kaya ako nananawagan sa mga kapwa ko content creator, magtulong-tulong tayo upang mapaabot ito sa ating Pangulo at mabigyan pansin. Pukusan, tutukan ang mga isyung ito upang lahat ng mga Pilipino makaramdam ng malasakit mula sa ating Pangulo sa pamamagitan ng pag-alwan ng kanilang buhay at pamumuhay. Alam nyo kapag mababa na ang presyo ng gasolina, alam nyo ito lang yan eh. Inyong kasubaybay. Ang presyo dati ng gasolina, katulad ng sinasabi ko sa inyo, may nabibilhan kaming 50 pa lang. 50, isang o 54, isang litro. Bay, kahit, sabi nga hindi lang ako ha, 10 lang yun. Kahit ako'y magpauli-uli doon sa pupuntahan ko, walang problema kasi kayang bilhin, kayang magpagasolina. Kung doble ang presyo, abay, sa halip na pupunta ka doon sa pupuntahan mo, kakansilahin mo na lang kung hindi naman talaga ganun kahalaga. Malaking nawawala. Kaya yun ang panawagan ng inyong kasubaybay. Muli patuloy na subaybayan ang aking Facebook page at ang aking YouTube channel, Subaybay Channel, upang patuloy kayong may mapakinggan at malaman mula sa inyong kasubaybay. Bye-bye.